Sa 16 matches sa playoffs ngayon, meron 3 doon na 1-1 ang series so far. Yung Celtics at Heat na kanina tinalo ng power of friendship yung super team, ang Bucks versus Pacers na ayon naman sa report, si Giannis hindi pa rin nakakatakbo at yung nag-iisang tablang series sa West, ang Dallas at Clippers. Nakalaro na si Kawhi sa Game 2, meron siyang 15.7 rebounds at 7 out of 17 sa field. Base kay Kawhi, kakabalik pa lang niya kasi or unang game sa nakaraan 20 days. Medyo nangangalawang pa. Kalahating robot din kasi si Kawhi. Kailangan pang langisan. Pero duda ako dyan kaya minalas tong si Kawhi, kaka-comment ni Gerardo. Hindi ko sure kung fan ng Clippers or gustong i-jinx. Si Luka sa Game 1 meron 33 points, sa Game 2 meron 32 points. Base pa sa kanya, iba na ang Dallas ngayon kumpara nung huli nilang nakatapat ang Clippers sa playoffs. Kasi ngayon ang Dallas meron ng Kyrie na umiscore naman ng 23 points sa game. Si Tim Hardaway na-injured pa yung paa sa Game 2. Pero yung role niya mostly nalipat na kay PJ Washington. First timer pa sa playoffs, may konting daga pa sa dibdib. Sa Game 2 nakabawi naman. Ang literal na malaking nawala or baka mawala sa Dallas sa playoffs ay si Daniel Gafford. Nagkaroon ng injury sa likod. Hindi pa alam din kung makakalaro yung dalawa sa Game 3. Si Gafford yung isang malaking part ng Dallas kung bakit umangat sila nung regular season dahil sa kanyang inside presence. Kapag nawala siya sa series, mahihirapan ng konti ang Dallas doon kahit pa meron silang Lively at Maxi Kleber. Sa Clippers naman si Harden may average sa series na 25 points, 4 rebounds, 8 assists at 4 out of 10 sa 3-point area. Mas malaki ang inimprove ni Harden sa playoffs ngayon kumpara nung nakaraan 2 season or taon. Expected babalik yung intensity naman ni Kawhi sa Game 3. Si Paul George 22 points, 4 rebounds at 3 assists per game. Above average pa rin sa kanyang field goal percentage. Ang ginagawa kasi ng Clippers kapag nasa offense, nagsuswitch sila kung sino ang babantay sa scorer nila. Sa play na to, si PJ Washington yung original na nakabantay kay Kawhi. Nag-screen si Harden para si Luka ang pumick up dito kay Kawhi. Ito kasi yung sinabi ni Luka, sinusubukan siyang i-double team ng Clippers pero wala pa rin sila magagawa doon dahil iba nga yung kanyang face kapag nasa offensive end. Yung isa pa doon, dinisrespect ng mga analyst at ng mga fans yung depensa ni Luka. Pero ang sinabi niya doon, may pride or tiwala siya sa kanyang depensa. Shinutdown niya yung offense ni Kawhi at yung ibang players ng Clippers. Si James Harden nung binabantayan ni Luka, 1 out of 5 sa field. 0 point naman si Paul George nung si Luka din na nagbabantay. 0 out of 11 ng Clippers players na binantayan ni Luka na merong contested shot. Ito yung susubukan niyang supalpalin yung tira. Meron naman total na 2 out of 17 ang mga players ng Clippers kapag si Luka nakabantay. Yung depensa ni Luka naging X-factor sa Game 2. Ang weakness kasi ng depensa ni Luka, kaya sinuswitch sa kanya yung mga scorer ng kabilang team, hindi agad siya makarecover sa off the dribble. Hindi naman totaling naiiwan si Luka, hindi agad siya makapag-react dahil nga mabagal yung kanyang face. Sa offense naman, kahit i-double team si Luka, nakokontrol niya kasi yung face ng kalaban din dahil babagalan niya yon tapos bigla niyang bibilisan. Hindi makasabay yung bilis ng defense ng kalaban sa face ng offensive type ni Luka. Kung ganito pa rin ang gagawin depensa ni Luka sa Game 3, dun kailangan mag-adjust ang Clippers. Kung kailangan nilang buwagin na yung double team kay Luka dahil sa kabila, nakakadepensa na siya na maayos. Ipapain pa rin ba nila si Luka sa offensive player nila? Or kaya katulad ng ginagawa nila dati, either Kawhi or Paul George sa one-on-one defense? Mas malaki kasi ngayon ang risk na i-double team si Luka dahil mismong galing sa kanyang ipapasa lang niya yung kay Kyrie. Pero at least alam kung sino yung papasahan.